Mula sa nakaraang chapter, ang lahat ng member ng organisasyon ay dumating para labanan ang immortal na demon. Si Wang Rei ay tinanong kung sino nga daw ba ang nagsumon sa kanila dito sa lugar. Dahil sa ginagamit ni Maru ang kapangyarihan ni Zhong-il, nagtaka naman ang mga nasa paligid kung paano niya ito ginagawa. Si Jokman ay tinawag si Myung-sik habang ito naman ay masayang makita siya. Si Jokman ay nagmamadali at sinabing basahin agad ni Myung-sik ang kanyang isipan dahil sa wala na daw silang oras na natitira. Agad ipinasok ni Myung-sik ang kanyang kamay at siya naman ay nagawang mahawakan ang utak ni Jokman. Matapos makuha ang mga iniisip ni Jokman, agad namang nagseryoso si Myung-sik at sinabing siya na ang mangunguna simula ngayon. Gamit ang kakayahan ni Myung-sik na telepathy sinabi at pinaliwanag niya naman sa kanyang mga kasama ang kanilang plano. Ang mga leader sa iba't ibang lugar ay kinausap ni Jokman at sinabing sumunod sila sa plano. Matapos kumain ng kung ano, bigla namang sinabi ng leader ng Incheon na walang karapatan ang Gangwa team na bigyan siya ng utos. Ang immortal demon ay sinabing naiirita na siya sa kanila at siya ay muling naglabas ng sandata sa kanyang katawan. Ang demon ay umatake na, habang si Myung-sik naman ay sinabing dedepensa lang sila dahil hindi daw nila pwedeng atakehin ang demon. Ang kalaban ay mabilis umatake at agad namang napinsala ang ibang miyembro ng organisasyon. Ang leader ng Incheon ay naghahanda sa kanyang gagawing pag-atake, kaya naman kailangan daw nilang makasurvive ng 1 minuto. Ang immortal demon naman ay mabilis natalo ang kanyang mga kalaban at mabilis na nakarating sa leader ng Incheon. Matapos ang pag-atake na kanyang ginawa, ang mga special agent naman ay nagawang masangga ang kanyang atake. Dahil sa balak nilang pagsanggalang ang gagawin, ang immortal demon ay naglabas ng napakaraming blades sa kanyang katawan na ikinagulat naman ni Baikang. Ang immortal demon ay nakagawa ng kakaibang sandata, kaya naman si Jokman ay napasigaw na mag-ingat silang lahat dahil hindi niya pa daw alam kung ano nga daw ba ang nagagawa nito. Ang immortal demon ay iwinasiwas na ang kanyang sandata, kaya naman naputol ang mga katawan ng mga natamaan nito. Si Kang ay tumilapon sa atake, habang ang Incheon leader naman ay target na ng immortal demon. Mula sa kawalan ay may sumulpot, at ito naman ay nagawang masangga ang pag-atakeng ginawa ng demon. Ang mga kaliskis na bakal ay unti-unti nang nasisira, kaya naman sinabi nitong mukhang hindi na siya magtatagal, at tinanong kung gaano pa katagal ang matandang leader ng Incheon. Ang matandang pandak naman ay sinabing handa na siya. Habang ginagawa ang kanyang pag-atake, sinabi naman nitong napakaapurado daw talaga ng mga bata ngayong henerasyon. Ang atake ng matanda ay unti-unting lumalapit sa immortal demon. Bigla ding may sumulpot sa kanyang ilalim na isang malaking bunganga. Si Maru ay natulala dahil sa kanyang nakitang nilalang na kinain ang immortal demon. Ang matanda ay sinabing tapos na siya. Mula sa isang sulok, si Wang Rei naman ay dumating at biglang binalutan ng kanyang bakal ang nilalang. Sinabi niya din na bilisan na ni Jungpyo dahil hindi na siya makakatagal. Si Jungpyo ay biglang nag-iinit ang kanyang kamay at bigla na lang hinawakan ang bagay na kung nasaan ang immortal demon at nagsimulang painitin ito. Ang oras ay paunti-unting lumilipas hanggang sa umabot na ito ng 30 seconds at ang ginawa nilang seal kanina ay tuluyan ng sumabog. Ang pangyayari ay nagkaroon ng makapal na usok habang naghihintay sila sa resulta ng kanilang ginawang plano. Si Maru naman ay iniisip na kung patay na nga daw ba ang immortal demon. Sinabi din nitong may naaamoy siyang hindi maganda. Mula sa itaas na kung saan dumaan kanina ang demon, ang mga dugo ng pinatay niya kanina ay nagsimulang mapunta sa kung nasaan ang kanyang natitirang daliri. Habang patuloy na inuubos ang laman ng mga taong pinatay niya kanina, paunti-unti naman siyang bumabalik sa dati. Ang ating bida ay hindi makapaniwala dahil sa muli na namang handa na makipaglaban ang demon. Matapos hampasin ng napakalakas ang sahig, bigla namang nagkagulo ang mga special agent dahil sa mga nangyayaring earthquake. Ilang sandali pa, ang buong gusali ng main headquarters ay biglang gumuho at nawala, habang ang immortal demon naman ay sinabing napakaboring nilang kalaban. Mula sa isang sulok, ang tatlo ay tahimik lang habang hinahanap sila ng demon. Habang paalis dala ang isa pa sa mga 8 gods, sinabi niya namang babalik siya sa susunod para kunin ang kanyang kapatid na gluto ni demon. Matapos makaalis at tuluyang mawala ang portal, ang tatlo naman ay nagsimulang kumilos. Dahil sa mga nangyari ang ating bida naman ay iniisip na natalo sila, kaya naman iniisip niya din na kung ano na nga daw ba ang susunod nilang gagawin. Ang mga pumupundo sa organisasyon ay natataranta, habang ang mga YouTuber naman ay sinasabi na nagkaroon ng alien invasion sa kanilang mundo. Mula sa isang balita naman ay sinabi din na isang gas leak lamang ang nangyari. Habang nanunood si Maru ng balita, sinabi niya namang napakasinungaling daw talaga ng balita. Habang nanunood nakatanggap din siya ng tawag. Ang kanyang nanay ay tinanong kung ayos nga lang daw ba si Maru. Nagulat din daw siya matapos niyang malaman na sumabog ang kanyang gusali ng kanyang pinagtatrabahuhan. Si Maru naman ay sinabing sa Gangwa Island siya naka-assign, kaya naman ayos lamang daw siya.
Kinamusta niya na din ang kalagayan ng kanyang nanay, kaya naman sinabi niya namang nagulat lamang siya kanina, ngunit ngayon ay ayos na dahil sa alam niya nang ligtas si Maru. Ang ating bida ay nagulat matapos maalala ang mga nangyari, dahil kapag nagpatuloy daw ito ay pwedeng malagay sa panganib ang kanyang nanay. Mula sa labas ay may kumatok at tinawag si Maru, na kanya namang ikinagulat. Sinabi niya din na lalabas na siya. Ang dalawang magkapatid naman ay sinabing halos buong araw na daw si Maru sa loob, kaya naman pinapalabas na nila ito. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar. Matapos makapasok sa tent, ang mga chief naman ay naghihintay sa kanya. Sinabi din ni Yuyang na pwede nang magtanong ang mga chief sa ating bida upang makumpirma nila ang mga balitang narinig nila. Habang nagtataka ang matanda sa pagpapatayo ng headquarters sa lugar na ito, si Myung-sik naman ay sinabi na babalikan daw ng Immortal Demon ang ating bida. Dahil sa isa din daw si Maru sa mga 8 gods katulad ni Jong-il noon. Matapos madurog ang inumin, sinabi naman ni Wang Rei na naiinis pa din siya habang nakikita ang ating bida. Hindi din daw siya makapaniwala na isang demon ang kanilang founder. Si Myung-sik naman ay naiyak din matapos maalala ang kanyang masayang alaala kasama si Jong-il. Si Jung-pyo naman ay sinabing tumigil na ang dalawa sa mga sinasabi nilang walang kwenta, dahil ang kailangan daw nilang gawin ngayon ay ang pagdesisyonan ang gagawin kay Maru. Sinabi niya din na hindi na magtatagal at tuluyan na din daw itong magiging demon katulad ni Jong-il. Si Jokman naman ay nagsalita, at sinabing alam niya ang kakayahan ni Maru, nabantayan niya din daw kung paano nakokontrol ng maayos ni Maru ang kanyang sarili. Kaya naman malaki daw ang kanyang tiwala sa ating bida na hindi ito magiging demon. Sinabi din ni Jokman na kailangan nila si Maru, dahil tangin siya lang daw ang may kakayahan na tumapat sa kapangyarihan ng mga 8 gods. Sinabi niya din na mas maganda kung pagpaplanuhan na lang daw nila kung paano papatayin ang Immortal Demon. Ang chief ng Incheon ay sinabing maganda ang sinabi ni Jokman. Nagtataka din siya kung ano nga daw ba ang ginagawa ng isang team leader sa meeting ng mga chief sa lugar na ito. Si Yuyang naman ay sinabi na si Jokman ang chief noon sa main headquarters, kaya naman may karapatan daw siya sa meeting na ito. Si Maru naman ay hindi makapaniwala na isang chief noon si Jokman, dahil puro kain, tulog at uminom lang daw ang alam nito. Ang leader naman ng Incheon ay muling nagalit, at sinabing tumakas daw si Jokman sa kanyang responsibilidad at nagtago sa Gangwa Island kung saan kaunti ang gulo. Sinisi din ang matandang pandak si Jokman dahil sa pumalpak daw ang plano nito, kaya naman natalo sila sa Immortal Demon. Sinabi naman ni Jokman na maikli lang ang oras nila noon para makapag-isip ng magandang plano, ngunit ngayong pagkakataon ay may sapat na daw silang oras para makagawa ng mas magandang plano. Si Wang Rei naman ay nagtataka kung paano nga daw ba nila mapipigilan ang Immortal Demon. Sinabi naman ng matandang pandak na ang kapangyarihan niya ang pag-asa, at kailangan lang daw nilang maghintay ng 1 minuto. Si Myung-sik naman ay sinabing huwag umasa ang matanda na gagana ulit ang ginawa nila noon dahil wala daw kwenta ang kapangyarihan nito. Habang naiinis ang lahat kay Myung-sik at sinabing puro salita lang ang kapangyarihan nito, tinanong niya naman kung bakit sila nagagalit sa kanya. Habang nagkakagulo sila, ang ating bida naman ay nagsalita, kaya naman napalingon sila sa kanya. Si Maru ay nirekomendang ikulong ang Immortal Demon sa kanyang black space. Tinanong ni Yuyang kung gaano nga daw ba katagal ang aabutin para maikast niya ang kanyang black space. Sinabi naman ni Maru na 5 segundo lang ang kanyang kailangan. Habang nakikinig ang lahat sa kanya, sinabi niya naman na kailangan nilang mapahinto ng 5 segundo ang Immortal Demon upang madala niya ito sa black space at maikulong mula rito. Ang eksena ay nalipat sa bundok ng Gangwa Island kung saan may isang tent. Ang ating bida ay nahihirapan sa kanyang sitwasyon dahil sa ginawa siyang bait hanggang lumitaw ang Immortal Demon. Iniisip niya din na ito lang ang kanilang pagpipilian dahil sa hindi nila pwede maidamay ang mga sibilyan. Mula sa isang sulok may nakakatakot ang sumilip kaya naman biglang napasigaw ang ating bida. Tinanong ni Maru kung anong ginagawa nila dito. Kaya naman sinabi ni Baikang na pumunta sila dito para samahan siya at para hindi siya maboring. Ang mga lalaki naman na kasama nila ay hirap na hirap dahil sa dami ng kanilang dala. Si Maru naman ay masaya dahil sa pagsama nila sa kanya. Sinabi naman ni Shenwo na pumunta lang sila dito dahil sinabi ni Jokman na kailangan nilang bantayan si Maru dahil sa baka tumakbo daw ito sa sobrang takot. Habang naiinis si Maru dahil sa walang tiwala sa kanya si Jokman, sinabi niya namang tama si Jokman dahil naisipan niya daw tumakbo kanina dahil sa kanyang takot sa Immortal Demon. Habang nagdadrama ang ating bida, ang grupo naman ay tila walang pakialam habang naghahanda sa kanilang ginagawa. Habang kumakain sinabi naman nilang hindi sila nandito para magsaya. Si Baikang naman ay nakangiti habang gumagawa ng tent at sinabing tama ang sinabi ni Shenwo. Ang ating bida ay napansin na pumunta lang sila dito para magsaya sa kanilang pagkamping dito sa lugar. Napangiti din si Maru dahil mas maganda daw kung may kasama siya kaysa naman sa wala. Habang kumakain ng masarap na ramen ang grupo,
Tinanong naman ni Maru kung may dala nga daw ba silang tent. Si Yushok ay sinabing may dalang tent si Jiwon, ngunit sinabi naman nito na silang dalawa lang ni Kang ang matutulog sa kanyang tent. Dahil hindi sila nagdala ng sapat na tent, ang mga kalalakihan naman ay nagsiksikan sa tent ng ating bida. Dahil sa nasisikipan na ang ating bida, iniisip niya naman na sana dumating na ang Immortal Demon upang matigil na ang kanyang paghihirap sa kanyang sitwasyon ngayon. Mula sa kawalan may biglang lumilitaw at ito ay isang portal gate. Si Yuyang ay napansin na may yellow dust alert sila at agad namang tinanong kung anong level na daw ba ng demon. Sinabi ni Jokman na hindi niya masukat ang level nito. Kaya naman malamang ito na daw ang kanilang hinihintay. Matapos lumabas ng Immortal Demon, ang mga chief naman ay napagtantong dumating na ang kanilang kalaban. Mula sa harapan ng demon may lumilitaw na portal, kaya naman sinabi ng demon na mukhang inaabangan daw nila ang kanyang pagbabalik. Si Maru naman ay nakangiti habang sinasabing na miss niya ang Immortal Demon. Ang kalaban ay sinabi na mukhang pagtutulungan na naman siya ng maraming bilang nila. Si Maru naman ay sinabi na mas kaunti lang sila ngayon para labanan siya. Sinabi naman ng Immortal Demon na hindi sila sapat para talunin siya dahil kahit 100 pa daw sila ay kakayanin niya silang matalo. Ang ating bida naman ay sinabing humanda na ang Immortal Demon dahil sa pagkakataong ito ay sila na daw ang mananalo sa mangyayaring laban.